What's up, KAG? Tanong lang, nakabili ka na ba ng NFT? Hindi dahil gusto mo talaga siya? Kung dahil feeling mo tataas ang presyo? Kung oo ang sagot mo, hindi ka nag-iisa. Actually, iyan ang isa sa pinaka-common na ginagawa sa NFT market. Ang tawag dyan, speculative buying. Pero ang tanong, opportunity ba ito o isang delikadong trap? Pag-usapan natin. Let's go! Sa totoo lang, kung titignan mo ang NFT market ngayon, maraming tao ang bumibili hindi dahil sa art, hindi dahil sa utility, kundi dahil sa isang simpleng dahilan, profit. Gusto nilang bumili ng mura para ibenta ng mahal. Sounds familiar? Actually, hindi lang ito sa NFT nangyayari. Nangyayari ito sa stocks, sa crypto, sa real estate. Pero sa NFT, mas extreme ang speculation. At dito nagsisimula ang problema. Ano ang NFT speculative buying? Simple lang ang meaning nito. Bumibili ka ng NFT, hindi dahil gusto mo ang project, kundi dahil umaasa ka na tataas ang presyo. Hindi mo siya binibili para gamitin. Hindi mo siya binibili para i-collect. Binibili mo siya dahil may feeling ka na pag tumaas ito, ibebenta ko. Ganito kadalas ang nangyayari. May bagong NFT project, biglang may hype sa Twitter, may influencer na nagpo-post, may mga Discord na nag-uusap, tapos biglang may sasabihin, floor price going up, next blue chip, don't miss this. Doon nagsisimula ang speculation wave. Bakit maraming nahuhulog sa speculation? Kung iisipin mo, bakit nga ba maraming tao ang gumagawa nito? Actually, may tatlong dahilan. Number 1, fear of missing out, FOMO. Ito ang pinakamalakas na emotion sa crypto. Pag nakita mong tumaas ang presyo, naisip mo agad, sayang kung hindi ako nakasabay. Kaya bumibili ka kahit hindi mo fully naiintindihan ang project. Success stories. Maraming kwento ng success. May bumili ng NFT ng $200, pagkalipas ng ilang buwan, $20,000 na. Ang problema, hindi lahat nakikita ang mga nalulugi. Kasi ang viral lang yung kumita. Hype culture. Sa NFT space, malakas ang hype. Discord hype, Twitter hype, influencer hype. Minsan, hindi na project ang binibili ng tao. Yung hype ang binibili nila. Mga real example ng speculation. Halimbawa, may bagong NFT project, maganda ang art, limited supply, may roadmap. Pero ang pinaka-importanting factor, hype. Pag nag-meet ito, maraming tao ang bibili. Hindi dahil gusto nila hawakan ng NFT, kundi dahil gusto nila ibenta agad. Ang tawag dito, flip culture. Magmi-mint, ipi-flip, magpo-profit. Kung mabilis ka, pwede kang kumita. Pero kung late ka, ikaw ang magiging exit liquidity. Delikado ba ang speculative buying? Ito ang tanong. Delikado ba talaga ito? Ang honest answer, oo. At may tatlong dahilan. Market manipulation. Minsan ang presyo ng NFT, hindi natural. May mga grupo na nagko-coordinate ng buying. Pag tumaas ang floor price, pag sobrang taas na, sila ang unang nagbebenta. Liquidity problem. Sa NFT market, hindi laging may buyer. Pwede kang bumili ngayon, pero pag gusto mo nang ibenta, walang bibili. Kaya kahit mataas ang floor price, hindi ibig sabihin mabebenta mo kagad. Hype crash. Ang hype, may lifespan. Pag nawala ang hype, bumabagsak ang presyo. Ito ang dahilan kung bakit maraming NFT projects 90% down ngayon. Pero maging fair tayo. May advantages din. Hindi lahat negative. Una, fast profits possible. Kung tama ang timing mo, pwede kang kumita ng malaki. Early adopter advantage. Kung maaga ka nakapasok sa magandang project, malaki ang upside. Market discovery. Speculation actually helps find valuable project. Kung walang speculation, baka hindi rin madiscover ang ibang NFT collection. Ang weakness naman ng speculation, timing game. Ang speculation, parang musical chairs. May mananalo, pero may iiwan. Emotional trading. Pag natakot ang market, nagbebenta ang lahat. Doon nangyayari ang crash. Skill gap. Hindi lahat marunong mag-analyze ng market, kaya maraming baguhan ang nalulugi. Kung tatanungin mo ako,
Ere-recommenda ko ba ang speculative buy-in? Ang sagot ko, depende. Kung experience ka na sa market, alam mo ang risk. Pwede. Pero kung baguhan ka, delikado ito. Kasi madalas, late ka papasok sa hype. At pag late ka, ikaw ang sasalo ng pagbagsak. Sa NFT boom noong 2021, may project na umabot ng thousands of dollars ang presyo. Pero ngayon, marami sa kanila, halos wala ng value. Ibig sabihin, hindi lahat ng hype ay sustainable. Kayo, nakabili na ba kayo ng NFT dahil sa hype? Or dahil gusto nyo talaga yung project? Comment down below. Ang NFT market, parang experiment pa rin. May innovation, may opportunity, pero may risk din. At kung may isang bagay na dapat tandaan sa speculation, ito yon. Hype moves fast, pero reality, laging humahabol. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin paano mo malalaman kung ang NFT project ay may real value o puro hype lang. Dahil kung nasa NFT space ka, isa ito sa pinaka-importanting skill na kailangan mong matutunan. Game on!